Bakit? Anim lang kayo? May Diba, supper kami later eh. Ah, May supper. supper kami later. O sige una na kami Sige, see you later. Bye. Supper. Yun mga kapatid ang tinatawag na halik ni Judas. At syempre, kung nagbabasa ka ng Biblia, alam mo na ang sunod na nangyari mga kapatid. Si Kristo pinahirapan at pinako. Pero mga tol, ang kasaysayan ng Pilipinas ay hitik na hitik sa mga Judas. Kaya sa gabing ito, meron tayong countdown, history style, kung sino ang pinaka-Judas sa kasaysayan ng Pilipinas. Tara, supper din ako. Hoy, hintayin niyo ako. Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. May kakilala ba kayong taong pangalan ay Judas sa totoong buhay? Siyempre wala. Sa mga Pinoy kasi, siyempre pag bininyagang ang Judas, parang ikaw na ang pinakawalang hiyang nilalang sa daigdig. Maging katukayang mo ba naman ang taong nagtaksil lang naman kay Jesus? So siya yung tao nagpakanulo kay Kristo sa pamamagitan ng pagbibenta sa kanya sa halagang 30 piraso ng pilak. Kaya sa mga Kristiyano, Judas equals traidor. Kung tutuusin, ilang beses naman daw nabanggit sa Biblia na alam ni Jesus na siya'y pagtataksila ni Judas. No? Ibig sabihin, si Judas ay bahagi lamang ng tinatawag na isang divine plan na nakatakda talaga siyang gawin itong pangtatraidor na ito. Bagamat bahagi siya ng plano ni Jesucristo, pwede niyang hindi sundin yun, pero mas pinili niya na gawin. Ang unang sinabi ni Jesus, it would have been better for that man not to have been born. Ang ikalawang sinabi ni Jesus, woe is the womb that gave birth to that man. Tadhana man o malayang pa siya, ang malinaw, nagtaksil siya. Ang 5 sa mga pinakamalulupit na mga Judas ng ating kasaysayan, tadhana rin nga ba o by choice ang pagiging traidor? Simulan na natin ang roll call. May supper naman kasi yan, layo-layo naman, saan ba yan? Kaya nga supper eh. Sana nag-Jollibee na lang tayo eh. Kung nag-Jollibee tayo, Saka marami nakakain na namang tayo. foods doon eh. Arte nyo kasi eh. Meron Ay, nako wines, mga tol. Tsaka breads. Nako, kung si Judas ay naging instrumento para mapako si Kristo, etong ikalima natin mga kapatid siya raw, di umano, ang boses na nag-udyok kay Aguinaldo na ipapatay si Bonifacio. Sino to? Peso nga ulit, sir. Sumusobra ka na. Dati siyang isang masugid na tauhan ni Andres Bonifacio. Tapos nung sila ay nahalata na ni Aguinaldo, kinumpronta sila ni Aguinaldo, bigla silang humingi ng patawad at sabi ay nagkamali sila at ngayon kakampi ngayon sila kay Aguinaldo. At nung litisin nga si Andres Bonifacio noong 1897 sa Cavite dahil sa akusasyon ng treason o pagtataksil sa bayan, pinatawan ang Supremo ng parusang kamatayan. Pero ang El Presidente na si Emilio Aguinaldo, binaba ng hatol at i-exile na lang daw itong si Gat Andres. Yun nga lang, may nanulsul kay Aguinaldo, si Pio del Pilar. Sulat ni Emilio Aguinaldo kay Jose P. Santos na doon pinapangalanan niya si General na Mariano Noriel at General Pio del Pilar, ang dalawang tao na nagsulsul sa kanya na bawiin ang utos na ipatapon na lamang. Katwiran ni General Pio, yun ay kung gusto pa raw mabuhay ni Aguinaldo at mas mapatatag pa ang revolusyon. Ang ending, pinapatay sa Cavite ang magkapatid na Andres at Procopio. Mga traidor! Mga taksil! May orti kayo mga taksil! Pinapanod kayo ng Diyos! 27, 28. Kulang to Huy! Ano yan? Wala, tansyan lang to. Tansan. Tansyan lang to. Silver yan ano? Hindi. Pilak yan tol eh. Hindi, tansyan lang to. Silver eh, Nakuha ko lang tunog to eh. pa lang eh. Nako, yan ang sinasabi ko. Mga tol, kung si Judas ay nagawang ipagkanulo ang Panginoon sa halagang 30 piraso ng pilak,
Nako, etong susunod sa listahan natin, pera din ang pinag-ugatan ng pagtataksil. Selos sa sweldo, mga kapatid. Talaga namang money is the root of all. Judas. Butas, wala naman eh. I can buy you, your friends, and this truck. And your whole family. Sa pilak na ito. Tsaka na nga. Isra. Mahilig ka talaga sa bato. Ay mga kapatid, tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilista ng mga Judas sa kasaysayan. Nasa ika-4 na pwesto ang taong nagbunyag ng nooy lihim na kilusang katipunan. Si Teodoro Patino. Si Patino at meron pa siyang isang kasama sa katipunan, no? Si Apolonio de la Cruz, nagkaroon ng away. Ang ugat ng away, promoted si Apolonio at may increase sa sweldo na 2 piso. Si Teodoro, nga. At gaya ng kahit sinong brusko at matapang na lalaki, nagsumbong si Teodoro sa kanyang ate. Inausap niya yung kanyang kapatid na babae, no? Si Honoria, at sinabi na siya ay bahagi ng isang kilusan na naglalayong palayasin, no? Paalisin ng mga Kastila sa Pilipinas. Hanggang sa magsangasanga na ang eksena, nagsumbong si Honoria sa Mother Superior niyang si Sor Teresa na ipinayong mangumpisal ang kanyang kapatid kay Padre Mariano Hill. Mala honesto si Teodoro. Ayun, nag-open up kay Father. So dahil dito, August 19, 1896, nalaman at nabunyag, no, ang lihim ng katipunan. Gutom na ako eh. Ano, bread sinumay na pinagyayabang mo. Tol, gabi. Tsaka tanghali tapat pa, oh. Uy, matandang hukluban, no? Gandang araw po. Magdalena yan, tol. Huwag kayong ganun. Magdalena? Oo, Magdalena to. Akala ko ba bata si Magdalena? Oo nga eh. Oo. Oy mga tol, ituloy natin ang ating listahan. Ikatlo po, nako, pasintabi sa mga Kapampangan ha. Sino ba Kapampangan sa inyo? Ako, Magdalena, oh. Kapampangan ka? Sample nga. Asa mo kayong bola kilalim tete? Mami naman. Bastos Yung mga naman bata yan. nanonood sa atin. Oo. Hindi bastos yun. Ano na sinabi mo ulit? Asa po. Nasa po mo? Ang bola sa ilalim ng tulay. Yung ba ibig sabihin nun? Yun ang ibig sabihin nun. Sige, salamat. Baka meron ka pang ano doon, lakad pa doon. Sige, tingnan. Ayan mga tol, pasintabi po sa mga Kapampangan. Pero ang ikatlo po sa listahan ng ating mga traidor sa kasaysayan, ang mga Makabebe. Pero kung tutuusin, ginamit lang daw silang tulay para mahuli si Emilio Aguinaldo. Dami mong daldal, malilate na tayo sa supper eh. Ang orihinal na mga mamamayan ng Makabebe sa Pampanga ay hindi naman talaga mga katutubo. Dahil notoryo sa pagiging mga magagaling na sundalo ang mga Makabebe, sila ang napisil ng Amerikanong general na si Frederick Funston para dakpin si Aguinaldo. Pero isa na marahil sa pangunahing kasangkapan sa pagkakahuli kay Aguinaldo ay ang mensahero ng kanyang hukbo na si Cecilio Segismundo. So yung liham ni Aguinaldo na dapat sana ibibigay kay General Urbano Lacuna at kay Baldomero Aguinaldo ay napunta sa kamay ng mga Amerikano sa pamamagitan ni Cecilio Segismundo. At na-decode nga nila kung ano yung nilalaman nito at nalaman nila kung nasaan si Emilio Aguinaldo. Ang laman ng liham, humihingi si Aguinaldo kay General Lacuna ng resback na 80 sundalong Tagalog. Jackpot si General Funston. Pineke nila ang pirma ni Lacuna at sinagot si Aguinaldo. Magpapadala sila ng puwersa na pangungunahan ni Cecilio, Lazaro Segovia at Hilario Tal Placido na hindi alam na Aguinaldo ay pawang tumalikod na sa kanyang hukbo. May bonus padala pa raw sila, 5 bihag na Amerikanong sundalo. Kaya kasama ang mga Makabebe, tinungo nila ang Isabela. Nakarating sina Tal Placido sa palanan ni Isabela isang araw pagkatapos ng kaarawan ni Aguinaldo. So nagparty daw sila, andito na yung mga bisita, tinanggap naman nila ito ng maluwag. Noong magpuputok na ang mga dayo, akala pa raw ni Aguinaldo na pahabol ito para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sabi niya, itigil nyo na ang pagpapaputok, sayang ang bala, tapos na yung pagdiriwang. No, pero nung napansin niya, napapunta sa direksyon niya, yung bala, doon siya nakahalata, no, na kaaway pala yung mga dumating. Hanggang sa lumantad na nga si Funston bilang isa sa mga bihag na Amerikano at dinakip si Aguinaldo. Tumanggap sila ng, kung hindi ako nagkakamali, 3,000 piso. 3,200. Malaking halaga nung araw.
Nako mga kapatid, runner-up po sa mga traidor sa kasaysayan. Nako, ang tinuturing na original balimbing of Philippine history. Walang iba kundi si Pedro Paterno. Naging mahalaga ang papel ni Paterno sa kasunduan sa Biak na Bato. Siya lang naman ang tagapamagitan sa mga puwersa ni Aguinaldo at ng mga Kastila. Ititigil ng mga revolusyonaryo yung laban kapalit ng 800,000 piso. Noon na binayaran ng pamahalaang kolonyal installment, 3 gifts. Naglayag pa nga pa Hong Kong si Emilio at dahil success sa kanyang misyon, abay, nagdemand ang lolo Pedro mo sa mga Kastila. Hirangin daw siyang duke ng Maynila. Ang kapatid niya, isang konde at may pension kung ano-ano pa. At sa pagsiklab ng Filipino-American War noong 1898, abay, nanawagan pa raw siya sa mga revolusyonaryo na protektahan ang mga Espanyol. Natural, hindi siya pinakinggan at nang mapansing tataob na ang puwersa ng mga Kastilaloy, aba, kay Aguinaldo siya kumapit. Naging presidente pa nga siya ng Malolos Congress. Pero hindi rito nagtatapos ang pangbabalimbing ni Paterno. Noong nag-shift na nga sa taktikang guerrilla, si Aguinaldo, at kailangan nilang tumakas pa Hilaga, kasama siya, no? Pero nahuli siya ng mga Amerikano at nung nahuli siya ng mga Amerikano, nanumpap naman siya ng loyalty sa mga Amerikano. Naging isa sa mga grupo na naghihimok sa mga revolusyonaryo na sumuko na sila at wag nang lumaban at tanggapin na lang yung paghahari ng Amerika sa Pilipinas. At ang mga nasa tuktok ng ating listahan ng mga pinakahudas, pinakatraidor sa kasaysayan ng Pilipinas. Walang iba kundi ang mga tinuturong pumatay kay Diego Silang. Walang iba kundi si Pedro Bekbek. Hi. Bekbek, hindi Becky. At ang mistisong si Miguel Vicos. Yeah, bro. How are you, dude? Mistiso raw. I'm Mestizo, dude. Half Indonesian. Ang masakit dito kay Diego Silang, kaibigan niyang matalik si Bikbik at si Miguel Vicos. Ang siste, medyo may hinanakit ata tong si Bekbek at Vicos kay Silang. Sa tingin nila, hindi sila nabigyan ng tamang reward sa kanilang nagawa. Kung meron mang plakado ang mga aksyon ni Judas, sila na marahil ito. Lumapit ba naman sila sa nooy obispo na si Bernardo Ustariz na nagpaplano kung paano raw papatayin si Silang. Sabi ni Miguel Vicos, meron siyang paniniwala na siya ay tinadhana ng Diyos bilang instrumento para patayin si Diego Silang. At sila'y binasbasan. Parang pinatawad ko sa kasalanan ninyo kung papatayin niyo itong taong to. Hanggang sa tinunguna ng dalawa ang kuta ni Diego Silang. Tapos pinapasok sa sala at habang nakatalikod ang parang may binabasa na sa ibabaw ng mesa, binaril ni Miguel Vicos si Diego Silang sa likod. At eto ka, may premyo pa ang dalawa. Nakuha kang service record ni Pedro Bikbik. Ginantimpalaan siya ng exemption from personal tribute for the rest of his life. Pero mga tol, ang kwento ng Pilipinas ay punong-puno ng mga traidor. Pero kung totoo nga ng ating kasaysayan ay punong-puno ng mga hudas, ano ang sinasabi nito tungkol sa atin bilang isang bayan? Baka nga meron tayong damage culture. Sipag naman tayo, tiyaga naman tayo. Pero bakit ganun? Andito pa rin tayo ngayon, no? Sa level na isa sa mga pinaka-atrasadong bansa, no? Sa bagay ng Asia. Dahil ba sa mga tao na ito, na pinipilit tayong hilahin pababa? Well, siguro hindi naman distinct sa kasaysayan ng Pilipinas. Siguro nakakalungkot lang dahil kadalasan, dahil sa mga traidor na ito sa kasaysayan, ay hindi na isa sa katuparan o hindi nagtatagumpay ang mga pangyayari o mga plano na magsusulong sana ng interes ng bayan. Kaya nga sabi nila na huwag magtaka kung bakit hanggang ngayon ang dami pa ring traidor, ang dami pa ring mga hudas sa ating lipunan na inuuna lang ang sariling kapakanan. Sino yung mga kasama mo, Tol? Nandyan pa rin naman sila eh. Di ba? Nagpapalit-anyo lang naman talaga itong mga nakaupo sa ating pwesto. Di ba? Although, mahirap na lang magsalita ng mga pangalan. Di ba? Pero nandyan pa rin naman sila. Kaya humudas ka o hindi, basta malakas ang impluensya mo sa kung masa pamahalaan, andyan ka pa din. Ang loyalty ngayon ng maraming Pilipino ay sa sarili. Kaya sinabi ni Rizal, there are many individual progress today, but there is no national progress.
Mga kapatid, ayon po sa isang Amerikanong manunulat, ang Pilipinas daw ay damaged culture. Ibig sabihin, habang wala tayong malinaw na konsepto ng bansa, habang wala tayong malinaw na konsepto ng nasyon, patuloy na manganganak sa ating lipunan ang 1,100 mga Hudas. Mga kapatid, may mga Hudas doon hanggang ngayon, may mga Hudas pa rin. Nako, alam po ito ng mga pinakamalulupit na philosophers sa ating bansa. Ang mga jeepney driver. Itong kasabihang ito, God knows who does not pay. Mga tol, yan po ang history sa gabing ito. Huwag kalilimutan, kung wala tayong kasaysayan, wala po tayong saysay. Mga kapatid, ako po si Lord De Vera, mabuhay po tayo lahat. Para sa aming ikatlong serye sa Welcome Back Joe dito sa History, dumayo kami sa bayan ng Batac, Ilocos Norte. Bakit kanyo? Dito lang naman pinanganak ang isa sa mga pinakamalaking tinik sa lalamunan ng mga Amerikano nung panahong yon, si Artemio L. Vibora Ricarte, na sa sobrang galit sa mga Kano, inagawa pang makipagsunduan sa mga Hapon. Pero mga kapatid, ang chismis ay hindi naman raw sa bayani, kundi isang collaborator. Ganon. Pero bakit siya may malaking estatwa dito? Yan ang aalamin natin dito sa History. Tara! Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, could be all over. Anyari? Alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Simulan natin ang pagkilala kay General Artemio Ricarte sa pagbisita sa kanyang National Shrine dito sa Batac, Ilocos Norte. Unang salta pa lang ni Ricarte sa Katipunan, Lieutenant General agad ang ranggo niya. As a military officer, parang marami siyang mga victories as compared to Bonifacio. Although, of course, yung problema ni Bonifacio was iba yung sitwasyon. Ricarte was perceived as more aggressive, more victorious. Kaya sa Tejeros, siya yung naging pinuno ng Philippine Army. Dahil notorious, nakilala siya sa Katipunan bilang Vibora. Yung Vibora kasi, viper, no? So tahimik, hindi nakikita, pero very poisonous. Pag kinagat ka niyan, patay ka kagad. Yung symbolism ng small but terrible, mas deadly pa. Teacher turned Katipunero si Artemio Ricarte, kaya hindi na raw nakapagtataka ang kanyang pagiging magaling na leader. Yung pagiging guro ay isa sa pinaka malapit na propesyon kung ang pag-uusapan ay pagpapalalim at pagpapalawak ng kamalayan. Kaya napakadaling maunawaan ng mga guro na bakit may kailangang pagbabagong panlipunan. Kaya nga nung nanalo raw si Emilio Aguinaldo sa Tejeros Convention, si Ricarte ang naging kauna-unahang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kaya ang turing sa kanya, ama ng sandatahang lakas. Sa tingin ko, bukod dun sa pagiging pinuno ng sandatahang lakas, mahalaga yung karisma ni Artemio Ricarte para mayroon siyang ilang mga tagasunod. At yung mga institusyonal na rekisito sa pagtatatag ng isang sandatahang lakas ay naroroon kasama na yung estilo ng pamumuno. Sa pagdating ng pwersa ng mga Kano, nanatiling matatag itong si Artemio. Kahit pasumuko na ang kanyang El Presidente na si Aguinaldo. So since medyo matigas ng ulo, hindi ma-convert ang mga Amerikano, unlike Aguinaldo, for example, si Aguinaldo kasi na-capture ng Amerikano. Nilagay siya sa Malacanang, solitary confinement. Tapos eventually, nag-recant siya. So nag-sign siya ng Oath of Allegiance to the US. Si Ricarte ayaw noon. Si Mabini talaga ayaw. So kaya pinatapon sila. Kasama sila Mabini at iba pang mga general na Pilipino, nagtagal ng 2 taon si Ricarte sa isla ng Guam. Pero kung akala mo, nagbakasyon lang sila ron,
mali. Marami sila na tinapon doon. And si Mabini, lahat sila mga tinatawag na irreconcilable. In 1898, hindi, walang laman ang Guam. So it was traditional na walang supermarket doon. Talagang empty. Talagang halos wala. So talagang it was a punishment. Pwede nating sabihin na kagaya nung anumang pamayanan, nakapagbuo sila nung maari nating sabihin bayan ng mga eksilo. No? Pero kahit nasa ibang bansa, hindi pa rin nagpaawat si Ricarte sa pagtatanggol ng kalayaan ng Pilipinas. Matapos ang 2 taon, pinayagang makabalik ng Pilipinas ang mga nadistiero o mga na-exile na mga personalidad gaya nila Ricarte at Mabini. Pero sa isang kondisyon, kailangan manumpa sila sa Oath of Allegiance ng Amerika. Parang yun ang prerequisite. We'll take you home, pero mag-oath of allegiance kayo. So in Mabini's case, mamamatay na siya, and so May sakit na may kasi sakit na. So sabi niya, okay, basta yung importante, mamatay ako sa Pilipinas. In the case of Ricarte, pagbalik niya, ayaw niya. At dahil ayaw tumiklop, pinatapon siya sa Hong Kong. Pero mukha talagang matigas ang ulo nitong idol natin. Akalain niyong patago siyang bumiyahe pabalik ng Pilipinas. Nagawa pa niyang mag-apply bilang clerk sa Mariveles, Bataan gamit ang alias na Jose Garcia. Kaya lang nabuko ang cover niya. Ang ending, kulong siya ng 6 na taon sa bilibid sa bisa ng Brigandage Act. So anything na proposing Philippine independence, illegal yan. So the other thing about that, of course, was hindi pa ganun ka-stable yung US control over the Philippines at this time. Kaya pwede pang sumiklab yung revolution. Yun ang ayaw nila. Ricarte became the parang potential source of revolutionary. So parang threat siya talaga. Kaya kinulong siya talaga. They tried to remove that threat. So doon sa memoirs nga niya, sinabi niya yung only visitors sa kanya, mga ipis. Nang makalaya, ang kulit pa rin ng mga Kano, pilit pa rin siya pinasusumpa sa bandila ng Amerika. At tulad ng inaasahan, no naman ang sagot ni LV Bora. Alam niyo na siguro kung anong susunod na nangyari. Pinadeport naman sa Hong Kong ang lolo niyo. Hanggang sa huli, nandoon yung pagiging matibay sa paninindigan na hindi siya papayag sa pananakop ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. At isa ito doon sa katangian ng kabayanihan ni Artemio Ricarte na hindi niya binibitawan at hindi natin makikita sa ibang mga bayani. No? Na madaling mapunta sa iba't ibang panig. Pero gusto ko malaman, bakit nga ba gano'n na lang kainit ang dugo ni LV Bora sa mga Amerikano? Nag-declare na tayo ng independence, tapos sinakop tayo. Tapos yung Treaty of Paris, hindi tayo pinonsultahan. And so it was, nandun na sana, no? We are independent, and then kinuha. If you look at that in terms of principle, talagang malalim ang galit. Because parang we were betrayed. Imbis na bumalik ng Pinas galing Hong Kong, nagdesisyon na lang si Ricarte at ang kanyang asawang si Agueda Esteban na kumuha ng asylum sa isa sa mga umuusbong na makapangyarihang bansa sa Asia, ang Japan. Ang Yokohama ay naging sentro ng mga aktivistang Asyano. Nandun si Sun Yat-sen, naglagay dyan si Mariano Ponce, maraming revolusyonaryong Koreano nandyan. So parang ito ay isang bayan, sa malayong bayan, para sa mga nangungulila sa kanilang sariling bayan, na pare-pareho yung kanilang mga adhikain, nagkikita-kita sila. Kasama si Ricarte doon sa mga eksilo ng Yokohama. At eto pa, sa kanyang paninirahan sa Japan, ginawaran pa siya ng titulong Shogun. Ano ang ibig sabihin nito? Pero titulo lang naman daw yun at wala naman talagang katumbas sa kapangyarihan o katungkulan. So yung paggagawad ng ano-anumang mga titulo ay symbolical ceremonial lamang. Kaya ang ending, namuhay daw sa hirap itong si Artemio. Nung nakarating na ng Japan si Ricarte, isa sa mga pinakauna niyang trabaho, nagtrabaho siya sa factory ng ceramics. At ito
ang ilan sa kanyang mga gawa. Kung tutuusin mo, si Ricarte ang isa sa mga pinakaunang OFW. Dahil kapos sa pera, doble kayod raw si Ricarte para mabuhay ng maayos sa Japan. Later on, binigyan siya ng chance to teach in a school near Yokohama. Ito yung nagtuturo siya ng Spanish. Nagtuturo siya ng Spanish. And this was a parang colonial school actually of the Japanese. So, tinuturo ng ng Kastila, yung mga Hapon. Nagbukas din daw sila Artemio ng restaurant na tinawag nilang Karihan Luvimin. At ang kanilang specialty, pagkaing Pinoy. Pero may isa raw kakaiba sa kapihang ito. Lahat ng dumadaan sa Yokohama at that time na Pilipino, na bigatin o ordinary, they would pass by, they would visit. Kasi alam nila kung sino si Ricarte. And the thing that remarkable about Karihan was every day, tinataas niya yung Philippine flag. Mahirap na buhay yun. No? Bukod sa emosyonal na pangungulila, pagkawala sa ibang bayan, yung pinansyal na pangangailangan na mabuhay sa ibang bayan, nang wala ka namang suportang panlipunan, na pwede mong matakbuhan kung wala ka ng ulam. Gano'n, no? Pero ang tahimik na buhay ng mga Ricarte sa Japan, muli na namang nabulabog ng sumabog ang ikalawang pandaigdigang digmaan. Kaya naisip ng mga Hapon na gamitin si Ricarte sa kanilang propaganda. Pero mga kapatid, after 30 years, pumayag naman na umuwi ang LV Bora sa Pilipinas. After 30 years. He was disillusioned with the Japanese. Kasi ang dami ng promises, independence, kaibigan tayo, not only kaibigan, pero brothers tayo. But nakita niya na sinasampal ang mga Pilipino. So, in the first few months of the war, ginamit si Ricarte bilang propaganda. He was sent around, nag-speech sa Cavite, sa Ilocos, and other places. Yun nga lang, hindi ito ang inaasahang nangyari. Ang inaakala kasi ng mga Hapon na sikat at may impluwensyang general na magdadala ng suportang Pinoy sa kanila, medyo laos na ata. Ang 30 taon ay isang henerasyon na halos. No? So nakaraan na ang isang henerasyon. Hindi na tinatanggap yung ilang mga personahe na dati ay naging sikat. Tapos yung Tagalog niya, was medyo 1890s Tagalog. Puro English na yung or more modern Tagalog. Kastila din kanya. So parang dated na. So hindi siya maka-reach dun sa bata. So which made it very tragic na he maintained his idea na Pilipinas. But then when he came back, kinalimutan na siya. Dagdag pa dyan na naging nega ang imahe niya sa mga Pinoy sa pagsama sa mga bagong mananakop. Kung halimbawa titignan natin ang pagkamakabayan, hindi lamang pagmamahal sa bayan, kung hindi yung pagtingin na ang pananakop sa dayuhan ay nakakasira sa pagkamakabayan ng isang bayan. Dahil wala nang pakinabang sa mga Hapon, naetsapwera na si Ricarte. So he was living somewhere in Pasay, maliit na bahay siya. And yun nga, he was quite frustrated na hindi na siya kinukonsulta, parang wala na siyang use, wala na siyang... Lungkot naman. Oo, and then people were visiting him. So yung ginagawa niya actually to help Filipinos was nag-i-issue siya ng safe conduct passes. Okay. So a lot of guerrillas were actually saved. Hanggang sa taong 1945, umakyat ang mga Hapon sa kabundukan ng Cordillera at sinama nila ang nooy 78-year-old na si Artemio Ricarte. Ang malas si Ricarte. Hindi na nga siya nakabawi sa mga kano, nagmukha pa siyang kontrabida sa mata ng mga Pinoy. Kasama siya doon sa mga natalo sa kasaysayan. Hindi gaano nakikita yung papel niya sa kasaysayan sa panahong yon. So if at all may talakayan tungkol kay Ricarte, magtatapos lamang doon sa digmaang Filipino laban sa mga Espanyol. I think he's quite undervalued. No? Sino bang nagre-research tungkol sa Ricarte? The only people who apparently recognize him, mga Ilocanos. But other than that, sino bang nakakaalam sa ginawa niya at yung paghihirap niya para sa bayan niya? Nag-endure siya ng solitary confinement, nag-endure siya, nanira sa ibang bansa, to the point na nakalimutan siya dito. But hindi niya kinalimutan yung Pilipinas. So it's a kind of role model
it's an extreme role model siguro, no? But it's the type of role model that we don't see very many people have. Kaya kailangan siguro mas pag-aralan natin siya. Hindi birong sakripisyong ginawa ni Artemio Ricarte. Kung tutuusin, mas madali sana ang buhay niya kung nanumpa na lang siya sa mga Amerikano. Pero hindi eh. Mas pinili niya ang mas mahirap na landas mula sa pagkakatapon sa Guam at sa Hong Kong hanggang sa pagkakabilanggo sa Bilibid. Kung tutuusin mo mga kapatid, kung titingnan mo ang tunay na hangarin ni Artemio Ricarte at hindi ang panig ng mga dayuhan na nagsusulat ng ating kasaysayan, isa siyang tunay na bayani. Isang bayani na dapat nating mas kilalanin pa ng walang katanong-tanong. Dahil mga kapatid, importante ang history. Magandang gabi po. Ako po si Lourdes De Vera. May nakaalala naman pala kay Ricarte dito sa UP campus. At sigurado kong kilalang kilala siya ng mga nakatira dito. Bakit hindi, di ba? Tara, tanong natin. Kilala niyo ba kung sino si Ricarte? Hindi po. Bayani ba yun? Wala. Hindi ko po alam. Isa po siyang mandudulap. Ito, baka kilala ko ng tropa sa likod. Sino si Artemio Ricarte? Ayun ko yun eh. Isa sa mga pinaka hindi natin naintindihang Pangulo ng Pilipinas ay ang mamang yan, si Jose P. Laurel. Mga kapatid, World War II, siya nga ba ay nagtaksil sa bayan? Siya nga ba ay collaborator? Puppet ng mga Hapon? Ano yan? Puppet! Sabi mo puppet eh. Puppet ng mga Hapon. Hindi man puppet yan eh, medyas lang yan eh. Doon ka nga. Puppet! Seryosong programa to. Puppet! Ngayong gabi mga kapatid, kilalanin natin si Jose P. Laurel dito sa History. Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Ang ama ni Jose P. Laurel na si Sotero Laurel Sr. ay Interior Secretary sa gabinete ni Emilio Aguinaldo at signatory rin sa Malolos Constitution. At dito sa napakagandang bahay na ito pinanganak si Jose Laurel. Dito sa Tanawan, Batangas. Bumalik ka na dito ay luto na ang pagkain. Ano ba ulam? Tayo na magsikain. Ano ba ulam? Tulingan na gatae. Tulingan na may gata. Pwede. May kanin Pero na. mali yata yung kanin na nailuto ko. Bakit? Malata eh. Malata. Ika'y pumanik na din eh. Tum na ako eh. Umpisahan natin ang kwento sa pagbisita sa ancestral house ng mga Laurel dito sa Tanawan, Batangas. Isang sulyap lang sa maluwag nilang sala ang mga lumang kasangkapan, mga kwarto. Alam mong may kaya talaga ang pamilyang ito. Ang dami rin mga picture dito ni Laurel. Pero kung akala nyo itong si Jose Laurel ay napaka-goody two shoes, mali ka. Alam nyo ba, nung siya'y teenager, abay, muntik na siyang makapatay ng tao. Alam bakit? Nagnakaw siya ng halik sa isang babae. Wala ba diyan kang makatingin sa akin? Kala mo na may nanakaw ka ng halik eh. Panas kaya tayong lalaki. Ano pangalan friend mo? Si Roosevelt eh. Roosevelt. May ulam na ba? Meron na. Ang fiesta, and then, surprise kiss dun sa isang babae. Nagalit yung nobya. Challenged him to a fight. So, Batangas ito. So, talagang puro mga balisong and all of that. And nanalo si Laurel. So, they filed a case against him. Frustrated murder. But nag-appeal sila to the Supreme Court and nanalo sila doon. Matapos nun, marami pang napagtagumpayan sa buhay si Laurel. Nagtapos siya ng kursong law sa UP noong 1915 at nagkamit ng master's degree sa UST taong 1919. Nagpakadalubhasa pa siya sa Yale Law School sa Amerika. Bago pa man sumiklab yung digmaan, isa na siya sa mga mahistrado ng Korte Suprema. The Japanese invasion of the Philippines was conducted on schedule.
Sakto namang sinalakay ng Japan ang Pinas noong 1941. The Philippine capital passed into the hands of the enemy on January 2nd, 1942. Hanggang masakop nila ang Maynila, Enero ng sumunod na taon. Mabuti pa kumain na lang tayo ng Alas 12 na ako. Ay, nako, Tum na ako. baka malamig na yung gata. Pero mga kapatid, nung pumutok ang World War II, no? At nang si Quezon at si MacArthur ay tumakas, naiwan po ang ilang mga opisyal dito sa Pilipinas para mga siwa ng mga bagay-bagay sa ilalim ng administrasyon ng mga Hapon. May binuong Executive Commission noong 1942 at si Jose P. Laurel ay naging commissioner para sa justice. Pero ang mga Hapon may baong pangako sa mga Pinoy. Mas maagang kalayaan kumpara sa inihain ng mga Kano. Mismong si Japanese Prime Minister Hideki Tojo pa ang naghain ito sa harap ng Kongreso ng Japan. Yun ay kung mapapatunayan ng mga opisyales na Hapones na ang mga Pilipino ay may simpatya o nakikipagtulungan ng labis dun sa mga adhikain na inilatag ng mga Hapones. Pero ang pangakong ito ay isang malaking gimmick lang daw. Yung main reason for that is kasi hindi ba pinramasan na tayo ng independence ng Amerikano in 1946. So uunahin nila yan. Okay. So that will cut the moral support of the Americans. At para paghandaan ang kalayaan, kuno na ito, tinatag ng mga Hapon ang kapisanan ng paglilingkod sa bagong Pilipinas o Kalibapi. At para mapabilis na makamit ang kalayaan, inatasan ng Hapon na bumuo ng Preparatory Commission for Philippine Independence o PCPI. Adhikain naman ay magbalangkas ng isang konstitusyon na magsisilbi na batayan noong tatawagin natin na Ikalawang Republika. Si Jose Laurel ang nataatasang manguna sa pagbalangkas ng bagong republika, ang 1943 Constitution. Siyempre pa nagtaas ng kilay ang ilang Pinoy. Hindi kaya pro-Japanese itong si Laurel. Period of political and economic slavery. June 5, 1943, habang naglalaro ng golf dito sa hole number 7 ng East Course ng Wakwak Golf Club, mga kapatid, nabaril si Jose P. Laurel. At isang bala, kalibre 45, ang pumasok sa kanyang dibdib at konti na lang daw ay tinamaan na sana ang kanyang puso. At habang nakakonfine, nagpapagaling, hindi ito nakapigil kay Laurel upang pamunuan yung pagbabalangkas ng naturang konstitusyon. At nang maisulat, lumalabas daw na masyado itong hawig sa dating 1935 Consti na may impluwensya ng mga Kano. Kaya naman ang ibang nilalaman nito gustong baguhin at dagdagan ng mga Hapones. Pilit na impluwensyahan siya na isama talaga na magkaroon ng, yun na nga, yung tinatawag na military conscription. Some of the provisions kasi, one of them was, for example, dun sa preamble, ilalagay sana doon, we give thanks to the great nation of Japan for granting us. Ayaw niya, sabi niya, we will not put this. Nanindigan si Jose sa ginawang pagbalangkas. Ito raw kasi ang kinakailangan ng bayan. September 1943, isinapubliko na ang natapos ng konstitusyong magiging batayan sa pagbuo ng bagong republika. Pinagtibay ito ng Kalibapi bilang konstitusyong magtatakda sa magiging lider ng bagong republika. At noong September 25, 1943, tuluyan na ngang naihalal ang presidente ng bagong republika, si Jose P. Laurel. Pero itong gusto ko malaman, sa dinami-dami ng mga tanyag na pangalan na naiwan dito sa Pilipinas, bakit si Laurel pa ang napili ng mga Hapon na maging Pangulo? Uy, kain tayo. Sarap ulam. Sabi mo lang kanina gata Kasi yung kanin. Yung kanin malata nga Ilang araw matapos mahalal, lumipad pa Japan ang bagong Pangulo para makipagpulong sa punong ministro ng Japan na si Hideki Tojo. Sinabi na ni Prime Minister Tojo, we will declare you independent if you side with us, if you understand what the war is about. Medyo bumalabs mga tol. Kasi naman, medyo matagal-tagal ata ang pinagsamani ang Kalsam at ng mga Pinoy. Pero kung akala ng mga Hapon na magiging sunod-sunuran lang nila si Jose Laurel, nagkakamali sila. Aba, pumalag yata ang lolo mo
But sabi ni Laurel, I cannot do that. We cannot do this. So, and then tapos, hindi naman namin kaaway actually yung Amerikano because they did some bad things, pero marami din silang binigay sa atin. Nashock si Tojo and friends sa sagot ni Laurel. Kinabahan man ng Pangulo ng very slight, hindi na niya inisip kung ano ang pwedeng mangyayari sa kanya matapos nun. Una, ang rason niya, hindi siya popular na leader ng mga Pilipino. Ikalawa, parang napakalabo na magdeklara ka ng gyera sa isang dating kaalyado. At sa punto na ito, hinayaan nila na makauwi o makabalik sa Pilipinas. October 14, 1943, isinilang ang Second Philippine Republic. Pero mga kapatid, sinasabi nila na isang malaking katsuratan lang daw ito. Kasi ang tunay naman mga boss ay ang mga Hapon. Kaya sabi ng Hapon, we're not imperialists. We're declaring these countries independent. But actually, sila yung humahawak ng strings. So, may strings. Tapos, sila yung boss natin. Strings. Plus tayo, hindi ba labas natin yan? Puppet. Puppet government. Kaya naman hamon para kay Laurel ang maging pinuno ng Pilipinas sa ilalim ng mga Hapon. Ngunit sa kabila nito ay pinakita pa rin daw niya ang pagiging makabayan. Dok, hindi ko ma-imagine ang Malacanang na surrounded daw by Yes, by Japanese. So, yeah. In fact, the Japanese wanted to put guards there. Sabi niya, hindi, we will have our own presidential guards. Pero 300 plus lang daw. Yeah, konti lang sila. Tapos pati yung mga baril nila, mga luma. Yung situation was such that, and this shows the bravery of Laurel, was niresist na itong mga Hapon. Eto pa, alam niyo bang iniligtas niya si Manuel Roa sa kamay ng kinatatukutang Kempitay, ang Japanese military police. Si Nagahama ay sumugod sa Malacanang at sinasabi niya kay Laurel na meron silang pruweba o ebidensya na si Rojas daw ay patuloy yung pakikipag-ugnayan dun sa mga gerilla. I know Rojas is there. Give him to me. Sabi niya, I'm not going to let you in. So sabi niya sa Presidential Guard, you arm yourselves. Put bullets in your guns. So we will not allow them in. Hindi naman sila bumalik, fortunately. Pero di lang si Rojas ang kailangang ipagtanggol ni Laurel, kundi siyempre maging ang mga kababayan natin. But you go out into the streets, makikita mo, sinasampal ng mga tao, ng sentries. Tapos magbabaw ka pa sa sentry. During the American time, hindi tayo nagbaw. So how can you say, pantay tayo, then sasampalin ka? Maging sa supply ng pagkain, kinailangan na daw ipaglaban ni Laurel ang mga Pinoy laban sa mga Hapon. May mga government agencies na itinatag, okay? May mga programa na inilunsad upang pigilan ng husto yung talamak na hoarding. Pero huwag ka. Sa ilalim ni Laurel, mga kapatid, abay, dito namulaklak ang paggamit ng ating sariling wika. Kung tutusin mo, itong mga sangay ng mga opisina, mga departamento, mga iba-ibang ahensya, ang mga pangalan ng mga to, abay, isinali nila sa Filipino. Tama yun, di ba? Ako, mapapa-English mo? Never. And then yung pera na gusto nilang palitan yung Japanese money was all in Filipino. Isang piso, Republika ng Pilipinas, pati yung embassy natin sa Japan, pasuguan ng Pilipinas. After nearly 24 hours, hanggang sa bumalik ang mga Kano noong September 1944 at sa unang pagkakataon ay binomba nito ang Maynila na ikinagulat ng Hapones. Kaya si Laurel pinressure ng mga Hapon. So una din nag-declare siya ng martial law. And then after that, the Japanese will now say, declares war against the United States. Sorry na lang sila pero mukhang may sariling utak at desisyon itong si Laurel. Partikular na ginawa ni Laurel ay yung declaration of a state of war. Ay isang passive o isang statement lamang. Inakala ng mga Hapon na parehas ito sa pinagpipilitan nilang declaration of war against the Americans. Immediately after that, sabi ni Laurel, walang conscription. No Filipino will be forced to fight in the war. Kaya na-frustrate yung mga Hapon. What's the use of declaring a state of war na walang lalaban naman? So we wanted you to declare war so you will fight on our side. October 20, 1944. Tuluyan ang nag-aisal return si MacArthur sa bansa.
At kasabay nito, hindi na tinantanan ng mga Kano ang mga Hapon. At noong Oktubre 1944, tuloy nang lumubog ang puwersang pandagat ng Japan sa Leyte Gulf War. Ang tanong, ano na ngayon ang mangyayari kay Laurel? The Japanese decided to take him to Baguio first. Mas safe daw ang Baguio muna. So dinala siya doon. He was there for about 3 months with his family and emergency cabinet. Desyembre ng taong yun, umakyat na nga siya pa Baguio. And then sabi nila later on, delikado na rin sa Baguio at binobomba ang Baguio, we'll take you out, we'll take you to Japan. And which was rather ironic kasi earlier, si Quezon ang inalis ng Pilipinas at dinala sa States. So nagkaroon ng government in exile sa US. So ito parang pareho din, we'll have the government in exile of Laurel in Japan. Ang ending muling kinilala ang pamahalaang Commonwealth. Binawag din ni Laurel ang ikalawang republika matapos sumuko ang mga Hapon sa Allied Forces noong August 1945. Nang natalo mga Hapon, isa si Laurel sa mga lumikas papuntang Japan. At dahil sa tingin ng mga nagwagi na siya ay kakampi ng kaaway, ang dating Pangulo dinakip at nakalaboso. Kinulong si Laurel sa utos ni General Douglas MacArthur sa Sugamo Prison sa Japan noong December 1945. He was treated very badly the first year, mga first few months, kasi nilagay siya sa preso. Matapos ang halos isang taon sa bilangguan, July 23, 1946, pinabalik siya ng Pinas at dito kinulong. He was brought to Muntinlupa kasi criminal pa siya. He was considered a criminal. At least dito, nire-respeto pa rin daw siya. They filed for bail, of course, and then ni-release siya. And then he would insist on defending himself. Sabi niya, I will defend myself. Treason o pagtraidor sa sariling gobyerno ang kinaharap niyang kaso. September 2, 1946, nag-plead ng not guilty si Laurel. Makapukaw damdamin ang sagot niya sa paratang. At dito niya binigkas ang mga salitang, I am neither pro-Japanese nor pro-American. I am pro-Filipino. Ang dating niligtas na kalaunay naging Pangulo ng bansa na si Manuel Rojas, binagyan ng amnestiya at pinawalang sala si Laurel. Tayo na sa mansion na ng mga Laurel dito sa Manila huwag ka na nga mag-aaral ng gata Alam naman natin, di ba, na ang kasaysayan ay sinusulat lagi ng mga nagwawagi. Naku, mga kapatid. Kaya ang naging paglalarawan nila kay Laurel pagkatapos ng giyera ay isang traidor, collaborator, taksil. Most active of the Filipino collaborationists. Ang mga naging aksyon niya, naaangkop lamang na kanyang gawin sapagkat yon ang hinihingi ng pagkakataon at ng panahon. Pero iba naman ang paninindigan ni Professor Bernard Carganilla ng UP Manila. Ano man ang hatol ng kasaysayan, painggan na lang daw ang hatol ng hukuman. Nanilbihan siya sa Hapon. Ewan ko, anong tawag doon? Sabi na ng kataas-taasang hukuman, hindi naman yung kabuuan ng Pilipinas ang nasakop eh. Nakabanggit nga rito na Manila lang at ibang lugar. So marami pang bahagi ng kapuluan, Commonwealth ang nagpapatakbo. Sabi ng Supreme Court, hindi argument na umalis si Quezon nawala yung kasarilan ng sambayan ng Pilipino. Isa pa, yung mismo kasing pananakop ng Hapon, hindi lang ayon sa Supreme Court, kundi sa International Court of Law at saka International Public Opinion, war crime. At lahat ng tumulong sa Hapon, war criminal. Ayon naman kay Dr. Rick Jose ng UP Diliman, hati naman ang pananaw ng mga tao sa katayuan ni Laurel nung siya'y presidente ng bansa. I think most of them felt na he was there to push on the blow. Merong mga hanggang ngayon, sinasabi, collaborator siya, traidor, and some of the guerrillas felt that way. Kahit matapos na maging Pangulo, tuloy-tuloy pa rin ang naging serbisyo ni Laurel sa bayan. In fact, noong 1951, siya'y tumakbo ng senador at nanalo. At sinasabi na isa raw siya sa mga pinakamatataas na nakuhang boto. Siya yung co-author ng Rizal Bill. So kailangan yung basahin ang Noli at Fili. And then he negotiates with the Americans, he's sent to negotiate with them yung Laurel-Langley Agreement. No? Para mas maging equal yung trade relations between the United States and the Philippines. Talaga namang ibang klaseng hamon ang hinarap ng Panguluhan ni Laurel. At sa lahat ng kanyang pinagdaanan, paano nga ba natin siya dapat pahalagahan?
Meron na siyang idea ng moral order, moral code ng Pilipinas. Matuto tayo dun sa yung sarili nating code. Dapat malakas tayo. We should be proud. Dapat hindi tayo susunod sa Amerika lang, o susunod tayo dito. But maka-Pilipino tayo. Mga kapatid, kung pag-aaralan lang natin ang ating mga bayani na lagpas sa tinuturo sa mga textbook, sa mga eskwelahan, nako, siguradong walang itatago sa sinag ng kasaysayan. Mga kapatid, ako po si Lord de Vera at siya po si Josepe Laurel, Pangulo ng Second Republic of the Philippines. At ito po ang history. Selfie. Taong 1935, ginulantang ng picture na ito ang buong mundo. Mga kapatid, galing ito sa Cabuyao, Laguna. 56 sa mga bangkay daw ang mga may tama sa likod. Sila po ay mga miyembro ng grupong Sakdalista at ang pinuno nila ay ang makatang si Benigno Ramos. Mga kapatid, ang mga Sakdalista ay isa sa mga pinakamalalakas noong panahong yon na sumisigaw ng ganap na kalayaan mula sa mga Amerikano. At mainit ang dugo nila sa taong ito, kay Manuel Quezon. Pero di magtatagal, ang tinuguriang mga makabayan pagdating ng mga Hapon ay naging makapili. Anyari, mga kapatid, balikan po natin ang malungkot na kwento ni Benigno Ramos at ng mga Sakdalista dito lamang sa History. Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Magsisimula ang kwento natin sa isang mahusay na makata mula Bulacan, si Benigno Ramos. Benigno Ramos is from Bulacan, Barrio Taliptip. Taliptip. So, kababayan niya sila, Marcelo H. Del Pilar. So, talagang makikita mo na dugong bayani or may influence. Pinanganak siya roughly February 10, 1893. At ang unang trabaho niya ay writer, tagasulat. Sa mga pahayagan na El Ideal, Liwayway, mga magazine, El Renacimiento. So, yun po yung mga naging trabaho niya at first. Di nagtagal, may nakapansin sa mga talento ni Benigno Ramos. Yan ay walang iba kundi ang nooy Senate President na si Manuel Quezon, na inappoint siya bilang Senate Clerk noong taong 1922. Pero, after 8 years, nag-away ang mga lolo mo. Ang pinagmula ng away, isang walkout sa isang eskwelahan. Amerikanong guro, bahagi ng mga, syempre, yung mga Thomasites na nagturo sa mga Pilipino. Medyo racist, no? May mga comment siya sa mga Pilipino, estudyante. Tulad halimbawa na, yun, mga unggoy daw ang mga Pilipino. Kumakain daw ng mga kamote ang mga Pilipino. So because of yung mga racist na remarks, nag-walk out yung mga estudyante niya. So nung time na yon, ang side na pinili ni Benigno Ramos is yung side ng mga mag-aaral. Binalaan ni Quezon na bumalik ka. Pero ang pinili niya is sa mga posisyon, sa mga pwesto ng mga nagpo-protesta ang mag-aaral. Laban doon sa Amerikanong guro. Hunyo 28, 1930. Matapos siyang magbitiw kay Quezon, formal lang tinatag ni Ramos ang pahayagang sakdal. Hulyo 5, 1930, inilabas ang kauna-unahang edisyon ng pahayagan na nagkakahalaga ng 2 piso at 50 sentimos. Ang pangalang sakdal ay hango sa tanyag na J'accuse na liham ng manunulat na Pranses na si Emile Zola. I-tagline sila, malaya, walang Panginoon, kundi ang bayan. So makikita mo, sino talaga ang boss, di ba? Ano? So from below. So once lumabas po yung newspaper or yung payagan ng sakdal, masigit na makikilala ng mga tao na, ay, oo, yan nga po yung aming hinihingi na sa loob ng 3 dekadang pananakop ng mga Amerikano. Galit sila kay Quezon dahil para sa kanila, hindi siya tapat sa paghingi ng kalayaan ng Pilipinas. Talo ang La Solidaridad. Oo, kasi di ba? Expose ang sakdal. Puro expose. At binabakbakan talaga sila Quezon. Ang mga tunay na kulurong, ang mga oportunista ay sila Quezon, Osmeña, Trujas. Wala yan sa La Solidaridad. Sapagkat ang La Solidaridad, ang layunin ay maging probinsya ng Espanya ang Pilipinas. Laman nito, hindi lang ang mga maanghang na panulat, kundi pati rin mga tula.
At dahil mukhang natumbok ng pahayagang sakdal ang sentimento ng karamihan laban sa mga Kano at kay Quezon, di naman katakatakang kumalat ito sa Central at Southern Luzon. Ang kwento pa nga, ang isang kopya raw ay kumakalat hanggang sa 10 kamay. Pero bakit nga ba sila bad trip kay Quezon? Gwapo, kapal pa ng buhok. Sapagkat maski na sinasabing langit ang naging kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng Amerikano, ang nakatikim lang ng langit, ng paraiso, ng sarap ng buhay, ay yung mga kapitalista, yung mga sindero, mga miyembro ng establishment. There was no prosperity during the American period. There was prosperity to those who collaborated with the Americans. Taong 1933, dahil sa laki ng impluwensya ng pahayagan, tinayo ni Ramos ang Partido Sakdalista na sumalang na rin sa politika. Genuine opposition ang asta nila. 3 isyu ang tinututukang plataforma nito: edukasyon, ang kontrol ng US sa ating ekonomiya, at sila na rin ang orihinal na anti-US basis movement. Walang boses ang ordinary people. Kaya parang in that sense, yung idea na walang boses ang Pilipino, sinasabi ni Benigno Ramos, bigyan natin ng boses ang mga masang Pilipino. That became very, very popular. Kasi talaga nakita na wala silang justice, this is before the mga court system ni Quezon. So talagang wala silang access sa courts, they were being maltreated by landlords, tapos pati yung police, yung constabulary, talagang minamaltreat sila. So it was really, nakikita nila talagang anong klaseng sistema ito, bulok na sistema ito. Noong 1934 elections, ang daming nanalong mga kandidato ng Partido Sakdal. Nakapaghalal ang mga sakdalista ng 2 yata na assemblyman, 3 gobernador ng lalawigan at maraming mga alkalde. Lalong-lalo na sa mga lalawigan ng Bulacan, ng Cavite, Laguna at Tayabas. Pero kalaunan, ang sumisidhing damdamin ng grupo na uwi na sa madugong labanan. Hi, Manuel Luis Quezon. Noong 1935, dahil sa kawalan ng tiwala sa mga namumuno, nagdesisyon ang mga pinuno ng Lapiang Sakdal na mangampanya sa mga baryo para i-boycott ang parating na plebisito para sa konstitusyon ng Commonwealth. Pero ang ungas na Governor General ay naglabas ng kautusan. Bawal daw ito. Ang ending, kulong ang maraming sakdalista at binawi ang kanilang mga permit to rally. So yung breaking point actually was the Constitution of 1935 or yung magiging Commonwealth Constitution. So they were against that kasi kung tatakbo talaga yung Commonwealth government, wala silang boses na naman, yung old ruling elite will be there for all time, hindi naman magbabago yung sistema ng society. Nako, nangangamoy away na to, it's armadong pakikibaka. Kaya noong hating gabi ng May 2, 1935, daang-daang mga maglulupa ang lumusob sa mga munisipyo ng Bulacan, Cavite, Rizal. Pero ang pinakamadugong tagpo ay nangyari sa probinsya ng Laguna. May 2, 1935, dito sa Cabuyao, Laguna, daang-daang mga sakdalista ang lumusob. At dito lang sa Cabuyao, nagtagumpay ang mga sakdalista. Nakuha nila ang munisipyo na nooy katapat ng simbahang ito. Pero mga kapatid, nung lumusob ang constabulary, ang ending 56, o depende kung sino paniniwalaan mo, 57 ang mga napatay na sakdalista. At sinasabi na dyan sa lugar na yan, dati may puno raw akasya, dyan daw tinambak ang mga katawan ng mga napatay. At ito na lang ang tanda, no, nagsisilbing alaala ng malagim na pangyayaring yon. Tinuro pa nga ng Cabuyao historian na si Benedict Librojo kung saan ang mga tama ng mga bala sa simbahang ito. Shocking kasi nga 56 bodies were dead after when the smoke of the battle cleared. Yun ang term na ginagamit nila. 56 bodies were dead. Ipinail dyan parang to scare pa people. Takutin na, kita nyo ang nangyayari sa mga rebelde na lalaban sa pamahalaan. Pero etong pangyayari, gumimbal sa mundo. Very bloody ito. No? Parang na-shock yung buong bansa, na-shock yung US, na-shock yung buong mundo actually na karoon ng ganun. And yung siguro na-displace ito, na-overshadow ito, anong nangyari ng gera. What made it more controversial, of course, was yung response ng government sa kanila. They used force. Imbes na mag-negotiate o mag-usap, what's wrong with this, bakit
dinala nila yung constabulary at dinala nila yung police. And instead of asking questions, nagbarilan sila. At ang nanguna ng pag-aaklas dito sa Cabuyao, Laguna ay ang nag-iisang babaeng leader ng sakdalista, yung tinatawag nilang Generala, si Salud Algabre. Salud Algabre na maganda din pang pelikula yung ano niya kasi beauty queen, maganda kasi matangkad siya, maputi. Dahil peasant siya, nakakatuto, nakakaintindi kasi nag-aral naman siya sa Manila. Kaya ang tawag sa kanya Salud Generala Algabre. Para sa apo ni Salud Algabre na si Etoy Castro, sobra raw ang malasakit ng kanyang lola Salud para sa mga magsasaka. Dati ang membership ng Lapi ang Sakdalista ay limitado lamang sa mga kalalakihan, pero si Lola Salud ang tanging babaeng miyembro ng Lapi ang Sakdalista. Bumibili siya ng maraming dyaryong sakdal, sarili niyang pera, ang layunin niya ipamigay sa mga taga-Cabuyao. So, ganyan na lang yung kanyang dedication tungkol sa kilusang ito. Tapos, naglilibot siya sa lugar ng Cabuyao para magkumbinsi sa mga tao na sumapi sa kilusan. Nabawasan di umano mga miyembro ng sakdalista pagkatapos ng masaker dahil na rin sa takot. Makikita mong, pagkasapi ka pala ng sakdalista, ganyan ang mangyayari sa'yo. Kaya they suffered a decline in membership. Papatayin ka. Kawawa sila. Kawawa talaga. Ito pang isang chismis. Wala raw kaalam-alam sila Benigno Ramos sa pag-aaklas. At ang chismis pang isa, baka na raw dyan ni Quezon. Kasi pag tinignan mo, sino ang makikinabang? So, nung nagkaroon ng uprising, na ang tao, bumoto ang tao for Tidings McDuffie. Ang sumusulong po, ang nagsusulong ng Tidings McDuffie is Manuel Quezon. In fact, nasa Japan daw noon si Benigno Ramos na humihingi ng tulong mula sa mga Hapon. At nung humina ng suporta ng sakdalista, lalo na sa mga rural areas, tinatag ni Ramos ang partidong Ganap. There was this Ganap party, which also ran for the elections in 1940 and then recognized ito. So it was pro-Japanese. So nung dumating mga Hapon dito, yung mga former sakdals at yung Ganaps, sila yung nag-collaborate with the Japanese. Sila yung nag-fire ng fireworks, so sinasabi dito yung mga Amerikano, mga ganun, sila yung mga espionage agents na. So very openly pro-Japanese kagad sila. And hindi sila na-organize because I think the Japanese, of course, di ba, bumalik si Benigno Ramos, no? Just before the war, he was sent back here, pero na-impreso siya, dinala siya sa Muntinlupa. So when the Japanese came, nirelease siya. So he was really trying to get into the avenues of power, yung corridors of power, kung sabihin natin. But the Japanese chose the old elite. No? Si Laurel, si Vargas, si Sison. These were old political families. So parang na-shut out siya. And he was offering them, look, meron na tayong handang hukbo sana, yung sakdals, lalaban sila para sa inyo. Ano nga yung kasabihan? My enemy's enemy is my friend. Ayun, at pumutok na nga ang World War II. Sa kainitan ng digmaan ay tinatag ni Ramos ang makabayang kalipunan ng mga Pilipino o ang makapili. Sa popular na kultura, ang makapili ay laging pinapakitang nakasuot ng bayong sa ulo habang nagtuturo ng mga gerilya. Pero mali raw ito, sabi ni Dr. Jose. Mali yun, kasi officially makapili 1944 lang talaga. And the Japanese created this para maging additional forces for the Japanese army. So binigyan sila ng armas, and dinala sila sa bundok, ginawa silang mga guards, o mga kafgu. Exactly the same thing. No? Yung same concept, binabayaran sila, pero hindi sila officially part of the army. So, so sila yung naghahakot ng mga supplies to the mountains, mga gwardiya sila. So it was an informal army. Maganda man ang naging layunin nila Ramos at ng makapili, negatibo pa rin ang pagkakaguhit nito sa ating kamalayang pangkasaysayan. Pero, tanong ko lang, bakit hindi ganon kakilala ang mga sakdalista at si Benigno Ramos sa kasaysayan natin? para kina Benigno Ramos, dakila ang layunin ng tinatag nilang makabayang kalipunan ng mga Pilipino o makapili. Pero hindi maitatanggi na ang tingin sa kanila sa kasaysayan ay mga traidor, mga nakipagtulungan sa mga Hapon at nagmalupit sa kababayan. Even after the war, nung sumuko ng Hapon,
galit na galit pa yung mga Pilipino sa makapili because the Japanese, they could understand, mga Hapon ito, pinatay yung mga kaibigan namin. Pangkalahatan, sila ay taksil sa taksil sa mga Filipino at they supported the Japanese. Nakaramihan ng mga sakdalista naging makapili. Even today, pag sinabi mo makapili, is parang Traidor. sinasabi mo, traidor, parang makabebe. No? Yung ganun, parang, sinungaling ka, wala, you cannot be trusted. Pero kasi sa pananaw nila Ramos, di hamak na mas okay naman ang mga Hapon kesa sa mga Kano. Nung pumutok ang digmaang Pilipino-Amerikano, tanging ang bansang Hapon lang ang tumulong sa atin, nagbigay ng material na tulong. Nagpadala yan ng mahigit sa 100 mga sundalo at opisyal na Hapones at mga material na mga armas. Yung problema sa kanila is nag-side sila sa mga, kumampi sila sa mga Hapon. And because of that, na-stain yung pangalan na to the point that even today, it is stained, still stained. So, It's stained from the point of view kasi na the Americans were the good guys. Yes. Kung mayroong mga traidor, yung mga nag-collaborate sa Amerika. Sapagkat, kailanman si Benigno hindi nag-collaborate sa Amerika. Kung siya man ay nagsilbi sa pamahalaan dito sa Pilipinas, ay dala yun ng kanyang pangangailangan na may taguyod ang kanyang kilusan. Traidor ba si Benigno Ramos? Sa akin, hindi. Sapagkat, kailangan tandaan mo ang mga sinulat niya. Kung mayroong traidor si Quezon. Kung totoo ang kasaysayan ay sinusulat ng mga nagwawagi, isipin natin kunyari na natalo ang mga Kano at ang nanalo ay mga Hapon. Di ang collaborator ay sila Quezon, sila Osmeña, at sila Rojas. Hindi ba? Napaka-kontrobersyal nitong sila Benigno Ramos at ng mga sakdalista. Pero teka nga muna, may mga nakakaalala pa ba kung ano o sino ang mga sakdalista? Sakdalista? Hindi ko alam yan. Sakdalista, ngayon ko na narinig dito yun eh. Yung mga kriminal. Sino ba yan? OFW? Tanong ko lang, bakit hindi ganon kakilala ang mga sakdalista at si Benigno Ramos sa kasaysayan natin? Kunyari, sakdal, for example. Hindi nabibigyan ng pansin kasi ito po ay kasaysayan ng mga tao na nasa baba, nasa ilalim ng ating lipunan. Na alam naman po natin sa interpretation po ng kasaysayan, ang kasaysayan po ay account ng mga sikat, kilalang tao. So, ganyan po yung disiplina ng very tradition. Teka nga muna, ano na nga ba ang nangyari kay Benigno Ramos? It's not really clear kung anong nangyari sa kanya because they say he went to the mountains with the Makapili. Sinasabi ng iba, inambush siya ng mga guerrilla. Sinasabi ng iba naman na pati mga Hapon na wala ng trust sa kanya, kaya pinatay siya. So, there is, I don't know, it's never been conclusively proven. Lamang, ang malungkot nga ay natalo ang Hapon, natalo sila, napatay siya, napabagsak ang eroplanong sinasakyan niya. Pero kung misteryo ang pagkamatay ni Benigno Ramos, ang pagpapahalaga natin para sa mga nagawa niya sa bayan, dapat hindi. I think we should appreciate him for what he actually did. I think before the war, maganda yung record niya. And what he's saying there is still very relevant. Walang nagbago. So kailangan basahin natin ulit. And talagang he had a way of writing. No? So talagang he caught the problems head on. So if we look at him as a writer, as a leader, a mass-based leader, I think that memory should be kept alive. Siguro pwede natin makita doon sa objective na lang, no, na isang Pilipinas na talagang ganap na malaya. Diba sinasabi ng iba na ang himagsikan ng 1896 ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan? Dapat nga natin silang tingnan as mga taong nagsilbi at naglingkod sa bayan. Ngayon yung sabi ko, we have to rectify, we have to correct the errors of the past. Na sila ay nireduce sila, sinabi silang mga rebelde at mga walang kakwenta-kwentang tao. Pero bakit mo sasabihin walang kwentang tao ang isang taong lumaban para sa bayan? Ang sakdal ay isa sa mga kilusa, mga masasabi mong popular movement na umusbong dahil nagpapakita ng kanser sa ating lipunan na hindi nabigyan ng solusyon ng lahat ng mga nagdaang administrasyon mula noon hanggang ngayon. Hindi mo maalis na laging may susulpot na kilusan at may susulpot na isang tao na talagang nagmamahal sa bayan. Milyonaryo ka man hari, kung ang bayan mo'y alipin, alipin ka rin. Sinasabi nila na wala naman daw talagang pag-aaklas ang ganap na pumapalpak. Lahat daw na revolusyon ay isang hakbang papunta sa tamang direksyon at patuloy na nanganganak.
hanggat meron pa rin hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Mga kapatid, nakikita pa rin natin ang diwa ng mga sakdalisa tuwing nagkakaroon ng mga rally ang mga maglulupa at mga hirap. Tuwing nagkakaroon ng mga protesta laban sa imperialisang mga dayuhan. Dahil mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang history. Magandang gabi po, ako po si Lord De Vera. Mabuhay ang kasaysayan.